Alam nyo, ako hindi naman ako against sa doble plaka eh. Against ako dito sa ganito kalaking plaka. Paano mo ilalagay yan sa harap ng motor mo? Ang laki oh. Okay lang sa likod eh. Pero yung ilalagay mo yung ganyang kalaking plaka sa harap, utang na loob naman. Isa nga lang eh, ang hirap-hirap i-release. Tapos gagawa pa ng dalawang malaki. Ano ba naman? Napaka-brilliant idea. Ay nako. Pero kahit na ganon, pinirmahan man yan o hindi ng presidente, naglaps na yan, batas na yan. It's now RA 11235. Kaya wala na tayong magagawa. Diyan na yan eh. Alam nyo kung ano na lang hinihintay natin? Yung IRR, yung Implementing Rules and Regulations. Kung gaano kalaki yung plaka natin, mga motorsiklo sa harap. Yung sa likod okay na yun eh, kahit ganyan pa kalaki. Yan, yan. Kahit kay European size yan, kay Thailand, kay ano pa yan. Ang mahalaga, may plaka tayo sa likod. Pero yung sa harap na ganito kalaki, this is unacceptable. Alam nyo, IRR na lang talaga ang pag-asa natin dito. Sana naman yung mga senador natin at saka yung mga nasa technical working committee na gagawa dito sa IRR para dito sa RA 11235 ay mag-isip-isip at malinawan yung kanilang pag-iisip kung gaano ba talaga kalaki dapat yung plaka sa harap. Eh wala eh, batas na eh, di ba? Harap likod na daw yung plaka eh. Okay, harap likod na yung plaka. Sige. Ang magagawa na lang talaga natin, intayin natin kung gaano kaliit o kalaki yung plaka natin sa harap. Pero ako, kung ganito kalaki, ayoko talaga. Ganito kalaki, ilalagay mo dyan sa harap. Pag lumipad dyan, tumama sa noo mo, tumama sa likod mo, tumama dun sa mga sumusunod sa'yo, o ano mangyayari sa'yo. Pag nahulog naman yan, papasok dito, edi ano mangyayari sa'yo? Papasok yan sa gulong mo, ano mangyayari sa'yo? Ha? Diba? Isip-isip naman, paminsan-minsan. Alam nyo, kung bakit nangyari itong Senate bill na to na ano, Anti-Motorcycle Crime Act of 2017. Kasi ano eh, merong isang negosyante na pinatay at ang mga pumatay dito ay motorcycle riding in tandem. Well, hindi natin masisisi na yung motor ang bine-blame dahil nga motorcycle riding in tandem ang dumali. Ang problema, dahil sa pangyayari na yon, ang problema nga dahil sa pangyayaring yon, nadamay ang buong riding community. Sana naman pinag-isip-isipan muna kung ano ba talaga dapat ang gawin para masawata yung ganitong mga klaseng mga pangyayari. So, what I'm saying is, kaya naging batas itong batas na ito, itong RA 11235, ay dahil sa motorcycle riding in tandem. Ha? And, kung bakit may motorcycle riding in tandem, ako ang iniisip ko lang kung bakit may motorcycle riding in tandem na mga pumapatay ng kung sino-sino. Eh kasi yung mga nauna na motorcycle riding in tandem ay hindi nahuhuli. Kung meron mang nahuhuli, eh iilan lang yung mga yan. Ano? At dahil doon, lumalakas yung loob nila na gumawa pa ng isa pang krimen. 'Di ba? So, ito bang plaka na ito ay solusyon para sa mga krimen na katulad nun? I think no. Hindi ito ang solusyon.
magbibigay ito ng maliit na patch doon sa isang malaking problema, pero hindi ito yung solusyon para mawala yung mga motorcycle riding in tandem. Alam nyo kung ano talaga ang dapat gawin? Yung mga natutulog na pulis. Hindi naman lahat ng pulis pero sinasabi ko yung mga natutulog na pulis sa headquarters. Tulog-tulog lang sila. Sumasahod, tulog-tulog lang. Utang na loob. Magtrabaho kayo, gawin nyo yung trabaho ninyo. Binabayaran kayo ng gobyerno para gawin ninyo yung tungkulin ninyo. Sana naman ayusin ninyo yung pagtatrabaho ninyo. Kasi kayo ang kailangan, police visibility ang kailangan para masawa tayo mga ganyang klaseng mga pangyayari. Kung may police dyan sa kanto, walang mamamaril. Kung may mamamaril man, may re-responde ka agad. Di ba ganun yun? O. Isa pa. Ito ang pinakamadalas na sinasabi ng maraming mga nagmomotor. Ang kriminal ba ay gagamit ng sarili niyang plaka? O ang kriminal ba na papatay ng isang tao ay gagamit ng sarili niyang motor? Sige, sagutin nyo. Di ba? Alam nyo, para makagawa ka ng isang effective na batas, para mahuli mo ang isang kriminal, dapat mag-isip kriminal ka rin. Ilagay mo yung sapatos mo, isuot mo yung sapatos ng mga kriminal. Ilagay mo yung posisyon mo kung nasa saan yung mga kriminal. Kung ako ang kriminal, anong gagawin ko? Saan ako tatakbo? Ha? Yung ganon. Hindi yung basta-basta ka na lang gumagawa ng kung ano-ano. Di ba? Pero, alam nyo ba, there is also a good thing about this doble plaka. Kung itong doble plaka na to ay maliit. Sabi nga ni Boss Django sa Davao, isa sa mga motovloggers natin dito sa Pilipinas. Sabi ni Boss Django sa Davao, malamang kung bakit pinirmahan ng presidente yung doble plaka na yan ay para kung may motorsiklo kang nakita tapos walang plaka sa harap, kahit maliit lang yan na strip, kahit maliit, alam mo kaagad na yung motor na yon ay hindi rehistrado. Well, it might also be your hint para ikaw ay umiwas doon sa mga nakamotorsiklo na yon, dahil maaaring ang mga yon ay kriminal. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing lahat, pero tayo rin mga nagmomotor, 'di ba? Sana ay maging responsable rin tayo. Ako talagang napapansin ko merong mga nagmomotor na walang plaka, walang helmet. May mga nagmamaneho pa nga ng motor na walang lisensya eh. Pero take it aside, balik tayo doon sa doble plaka. Para mahuli mo isang kriminal, dapat mag-isip kriminal ka rin. Isipin mo kung ano yung iisipin nila. Ganon yun eh. Kasi kung ang isip mo hindi katulad nila, hindi mo sila mahuhuli. 'Di ba? Oh. Now, isa pa. Sa issue ng walang plaka, ang daming mga motor hindi pa nire-releasean ng plaka. Kasama tong motor ko. Ilang taon na to? 1 taon at mahigit. Kasi second hand ko lang nabili to, kinuha to 1 taon na mahigit, wala pa ring plaka. Sabi nila, ang pondo daw ng pagkukunan ng paggawa ng plaka na ito ay kukunin sa JA, sa General Appropriations Act ng 2019. Pero ang tanong, yung bang nung nakaraan na mga motor na wala pang plaka hindi binigyan ng budget? Bakit hanggang ngayon wala pang plaka tong mga to? 'Di ba? Kasi ang dami yung batas na ginagawa na nagpapabagal sa proseso. Isa pa yun kung bakit maraming riding in tandem dito sa Pilipinas
yung mabagal na proseso, 'di ba? Yung mabagal na paglilitis. Kaya malakas ang loob nilang gumawa ng masama. Kasi mabagal yung proseso, mabagal yung paglilitis hanggang sa ma-dismiss na lang. Wala na. Walang nangyari. 'Di ba? Ano ba naman 'yan? Doble plaka. Ako I personally oppose this kind of plate number sa harap mo. Kung maliit lang 'yan dahil pumasa na, wala tayong magagawa. Kung maliit lang 'yan, isang strip lang na ganon, eh di sige. Bigyan nyo kami ng panggastos para ilagay namin yan dito sa harap ng sasakyan namin. Total, kayong nakapag-isip niyan eh. 'Di ba? Bigyan nyo kami ng subsidy. Ano ba naman yan? Ay nako. Nagbayad ka para sa plaka, wala kang plaka. Andun sa resibo mo. Plaka, ganitong amount, pero wala. Nagbayad ka para sa sticker, walang sticker. Sticker, ganitong amount, pero wala. Ano ba naman yan? Ay nako. Ay nako. Bahala na nga kayo. Pero ako, I personally oppose doble plaka bill. Kaya lang dahil naipasa na nga yan, RA 11235, may better version sana yung House eh. Yung House of may better version sana yung House of Representatives. Kaya lang wala, pinilit ni Gordon yung kanyang version, kaya wala tayong magagawa. Yan, hintayin na lang natin nawa yung mga magiging bosses natin dito sa pagbuo ng IRR ay magiging okay. At yun na lang ang magagawa natin. Yung House of Representatives sana ay merong mas magandang proposal. Isipin nyo na lang, yung LTO mismo ay nag-o-oppose dito sa doble plaka na to na ganito kalaki. Nag-o-oppose sila. Sabi, decals na lang o stickers, pwede naman yon ilagay sa harap, sabing ganon. Yung mga manufacturers ng mga motor, umo-oppose din, nag-o-oppose din. Riding community, sino pa bang tatamaan kundi riding community? Siyempre, nag-o-oppose din tayo, di ba? Kaya nga, ay nako, bahala na nga kayo. Pero sana yung mga magre-represent sa atin para sa pagbuo ng IRR ay maging maayos, dahil yun na lang ang pag-asa natin sa ngayon. So palagay ko hanggang doon na lang, at maraming salamat sa inyong suporta, at suportahan natin yung mga leader natin dito sa pagmomotor natin, dahil sila yung magiging guide, na magiging representative natin para sa ikabubuti ng mga natin, mga kamotor, mga kagulong. So Boss Jojo, ikaw nang bahala dyan. Aabangan ka namin, susuportahan ka namin, at sana ay magtagumpay tayo. Senator JB Ejercito, pagpatuloy mo lang kausapin yung LTO. Sige. At alam nyo ba kung sino ang hindi bumoto, yung bumoto ng no nung third reading sa Senate nitong Senate bill na to, nung Senate bill pa, yung doble plaka act na to? Walang bumotong no. Kaya Senator JB, bumawi ka. Alam namin gagawin mo dahil isa ka ring rider. So hanggang doon na lang, at nawa ay ingatan tayo lagi sa ating pagmomotor. At ako ulit, si Raymond. Yes, tandaan nyo po ang mukhang ito at ang pangalan na ito, Raymond, from Wonder on Two Wheels. I'm signing out. Hasta la vista.